Ito yung bago at ito yung kagugulat ng Duterte Camp o Duterte Team. Okay? Alam niyo kung bakit? Abay, akalain nyo na si General Nicolas Torre, Director ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group, national pong posisyon niya. Willing pala siyang humarap sa impeachment trial. Willing daw siyang humarap bilang testigo. Wow! Ano kaya ang alam ni General Torre na hindi natin alam? Ano kaya ang sekreto na alam ng CIDG Director ng PNP na dapat makarating at malaman ng taong bayan sa magitan ng impeachment trial o impeachment court at trial against Duterte? Wow! Kaabang-abang ito. Bago po yan. Usually, ang ating inaasahang mga testigo ay yung mga taga-Department of Education o yung mga taga-Department of taga-Office of the Vice President, mga taga-bangko o yung mga posibleng nakatanggap ng pera dun sa nawawalang confidential at intelligence fund kung saan ginamit. Okay? At iba pa na mga aring testigo tungkol dun sa mga bank account, tungkol dun sa mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo at First Lady at Speaker. Maging testigo dyan ay mga vlogger at reporter na umatid sa kanya sa press conference ni Sara Duterte. Pero hindi pala eh. Merong isang matapang, magiting, makabayan, makatao, sumusunod sa rule of law na gustong manindigan at humarap sa trial, General Torre. Hindi ko rin alam kung ano po ang kanyang alam laban sa Duterte. Hindi rin natin alam kung ano ito. Siya lang ang nakakaalam niyan. Yan ay kung sa oras na siya kailanganin at ipatawag ng impeachment court ng mga senador. Posibleng marami silang alam kung sino ang mga malapit sa mga Duterte. Ako ang aking sapantaha. Natatandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte noong November 23, 2024 na nakaraang taon sa press conference na meron daw siyang inutusan at umamin, nangako doon sa kanyang utos na sa oras na may mangyari sa kanya, dapat daw mawala ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Baka yun. Baka kilala ni General Torre yun. Baka alam na niya kung sino yung inutusan. At pag yung inutusang yan ni Sara Duterte ay umamin sa PNP at nagsabing siya talaga yung inutusan, mabigat na ebidensya yan. Yan ang sapantaha ko na posibleng alam ng PNP. Kasi wala akong ibang nakikitang maaaring tumistigo si General Torre kung tungkol doon sa korupsyon dahil ibang department at saka kongreso nag-imbestiga. Baka yung tinuturing na active threat kay Pangulong Marcos na itinuturing ng national security ng law enforcement agency like NBI, PNP. Kaya nga nag-file na ng inciting to sedition, grave threat ang NBI sa DOJ against Sara Duterte. Kaya sa aking puntingin, baka kilala na ng PNP kung sino yung inutusan ni Vice President. Hindi po utusan ng Vice President ang isang tao lang. Malamang may grupo yan. Kasi Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, mai-influence ang tao. Maraming security yan. Nandyan ang PSG. So hindi pwedeng isang tao lang ang gumalaw. Kung sino yon at ilan yon, baka may idea ang CIDG Director. Kaya ito yung paliwanag na siya daw ay willing humarap kung ipapatawag ng impeachment court, impeachment trial. Wow! Kaabang-abang ito. At pag nagsalita ito, wala makakapigil. Kahit sino hinaharap ni General Torre. Si Digong Duterte nga. Sabi ko nga sa inyo, first time na kanyang commander-in-chief ay dinimanda ng kanyang dating tauhan. Kasi nung Pangulo si Duterte, commander-in-chief yan ng pulis at militar. Pero si General Torre, ang unang-unang nag-file ng kaso against former president. Ay di lalo na siguro sa trial pag pinatawag. Tutukuyin niya at sasabihin niya ang kanyang alam. Kasi naniniwala si General Torre, rule of law, due process,
Bigyan ng pagkakataon ang akusasyon, ang akusado, ilaban ang kanyang sarili. Pero bigyan din ng pagkakataon ang mga testigo, ang mga ebidensya o anumang bagay na magpapatunay sa mga kaso. Wow, kaabang-abang talaga ito. Ibang klase. Kaya kung kailan ito sisimulan, hindi natin alam. Okay? Ganun pa man, isa po sa mga major development para maiba naman tayo, nagpahayag po si Senador Chis Escudero at kanyang kinontra yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na patungo daw sa dictatorship, magdeklara ng martial law, gagayahin daw ni Pangulong Marcos ang kanyang ama, dating Pangulo. Sabi ni Escudero, hindi daw mangyayari yun. Hindi daw mangyayari yun. Kasi iba ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Wala silang nakikitang indikasyon na gagawin yun. Kasi professional ang approach ni Pangulong Marcos ngayon. At naniniwala sa rule of law. So ang paniniwala ni Senate President Escudero, malayong mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Mali ang paniniwala. Walang sapat na basihan ang mga sinasabi ni Digong Duterte na yan ay gagawin ni Pangulong Marcos Jr. kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ayun. Kaya dun sa puntong yan na sinasabi ni Escudero, yan ay pabor sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Kung meron mang grupo na maka-Marcos ang hindi masaya kay Escudero dahil sa bagal ng galaw para magbuo ng impeachment court para magkaroon ng trial against Sara Duterte, pero yung kanyang paniniwalang ito, papugi point ito. Maganda itong sinasabi ni Escudero na kinukontra niya at sinasalarawan niya, hindi mangyayari ang sinasabi ni Digong Duterte. Ayan, kita nyo? Any comment, reaksyon, malaya po kayo dito sa aking mga channel. Dito, MA Pinoy TV at yung isang channel natin, Mike Abby Opinions. Doon sa hindi pa ho nagsusubscribe, please subscribe and follow. Okay? Dahil tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng analysis, komentary, opinion sa mga nangyayari na meron tayong pinanguhugutan. Hindi ko lang ho masyadong ugali yung gumamit ng video ng may video. Kaunti lang ginagamit natin. Wala rin ako masyadong mga borloloy dito sa aking channel. Ang mga borloloy yung mas maraming picture yung ibang mukha, ibang tao, at kung ano ng mga inilalagay para lang makakuha ng audience. Ako hindi po. Direct to the point tayo. Ako ito. Kaya kong panindigan, kaya kong tayuan ang aking sinasabi. Dahil meron din tayong pinanguhugutan. Ang opinion at interpretation sa nangyayari, ito'y ating obligasyon at karapatan sabihin. Kaya ginagawa ko. For the information ng lahat. Lalo na po ng aking, kayong mga followers at viewers ko. Kayo ang mahalaga sa akin, hindi yung iba. Kaya, huwag kayong magtataka, iba yung style ng aking pagbabalita, iba yung style ng aking pagbablog, kasi gusto ko po dertahan. Ayaw ko na maraming paikot-ikot, maraming mga borloloy nga, na ang daming bibidang tao. Ako hindi. Hindi ito pabida. Kung ano yung totoo, ano yung nangyayari, yan lang iparirinig ko sa inyo. Para ho mas madali, mas malinaw na inyong maintindihan. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Okay? Like and share ng video. Please. Thank you po.